Isang motorista ang humingi ng tulong kay Congressman Bosita dahil sa hinuli ito ng LTO na unregistered ang sasakyan nito, pero registered naman ng 3 taon. Kaya hindi nagdalawang isip si Congressman Bosita na tulungan ang kapwa natin motorista. Madam, good afternoon. Ito ay tinawag ko kay Brother Hans. Nahuli ng enforcer ninyo. Anong violation, sir? Madam, ang kanyang Certificate of Registration 2022, August. No? Ang binayaran niya 6,000 pesos. Ang sasakyan ay L3. L3. 3 years on registration, sir. Yon, eksakto. 3 years. 3 years, ano po? Hinuli ng tao ninyo na unregistered. Naitawag ko na ito kay Brother Hans, na-verify na. Opo. Mali ang huli. Okay. And aside from that, meron naman siyang huli pa na defective brake light. Brake light. Oo. So, Defective naman talaga yung... tama, Maglulus no? talaga. Tama naman po. So, ang boss mo magbabayad ng 5,000 pesos. Tama? Apo. Na-confiscate po ba ang plaka? Hindi naman. Hindi po. Lisensya ko lang. Lisensya. Ngayon, nag-usap kami, madam, ni Brother Hans, na-verify na ito kahapon, doon sa unregistered and reckless driving. Tatanggalin po siya kung Mali yun. Apo. So, Ang may iwan lang is defective. Apo. light, ano. Babayaran Okay. na po ba ngayon yan? Apo. Settle na rin po. Mabe-verify po natin kung sino ang inyong enforcer na nanghuli. Sige po. Sige. Kasi kaya ako gustong malaman, nag-usap kami ni Brother Hans, kasuhan nyo dapat ng administrative case ang enforcer. Apo, binibigyan po sila ng memo, sir. Yes. If ever na mali ang... Yes. Apo. Ebidensya yan eh. Apo. Kasi madam, una, sinisira niya ang imahe ng LTO. Tama po ba? Yes po. Dapat alam nila kasi. Yes. Pangalawa, madam, papaano kung nagtiwala siya na tama ang huli? Di, magbabayad siya ng 12,000. Kaya dapat panagutin yung ating enforcer. Pinapernis po naman ng copy ang enforcer namin, yung resolution, pag yung ganitong may mga mali. Tama. At the same time, binibigyan din po sila ng memo to explain. Para due process. Yes, sir. Pero kahit mag-explain siya, talagang tatamaan siya administratively. Kasi based doon sa ebidensya, ano po. Saan po siya magbabayad ng 5,000? Dala niyo po ba yung original na... Ito po yung resibo. Apo, opo. Ito. Yan. Sige po. Ito po ang Madam, enforcer ay anong si- pangalan niya? Ang labo. Patingin nga ako nga. Apprehending officer. Meron kayong John Mario John Mario nga ang... o Marlo? John Mario. Ano po? Sige, sir. Gaano, madam, katagal bago madesisyonan yung administrative sanction against enforcer? Binibigyan po agad sila ng memo to explain. Pagka-explain, Antayin po yung sagot ng enforcer, tapos ipo-forward po kay Sir Hans. ay ganon. Paki-remind lang doon sa kaibigan ko, kay Brother Hans. Kailangan ko ng update. Apo. No? Although, hindi ako yung nahuli, si partner ang nahuli, pero considering na humingi ng tulong sa office ko, kaya kita mo naman, may rights ako na makahingi kami ng result. Sige, sir. May tiwala naman kami sa inyo, sa sinasabi ninyo. Ako lang, gusto ko may compilation. Yes, sir. Para kung maulit-uli na magkamali ang ating enforcer, siguro ang ire-recommend ko, termination na. Wala pong problema pag may mali, talagang itatama ko. Opo. Sabihin ko po kay Sir Hans, sir. Yes. And base sa ebidensya, hindi na siya magko-contest. Ano po? Opo. Very Para clear naman. admitted na po yung... Yung sa brake light, Pwede din po namin siyang hinga ng letter. Sasama namin hindi sa ko na, reso na mali. hindi ko na, madam, isasuggest. Kasi, una, gagawa pa siyang letter.
Pangalawa, abala sa kanya. Doon naman sa dokumento, sa Makikita parte din ninyo, naman po, kita na. evaluate Kaya, pasensya po, no? Okay lang. Hindi ko i-advise sa kanya na gumawa pa ng contest letter. Okay lang. Mhm. Ipa-process ko muna to. ipa-process muna. Pwede po kayo mag-antay doon. Mayroon kaming waiting area dyan sa... May hintay naman yan Ano po? Opo, sandali lang po. Saan ang cashier po ninyo? Dito rin po, sa window. Iikot lang kami. Opo, doon din sir ang daan. Okay. Pinakyat na. Okay, let's... Ipa-process ko lang sir, tapos Sige po. tawagin siya. Ano, antayin niyo po yung tawag. Sige po, okay. Okay.